Ayun o, laang butas mga man. Ano yung pabutas ng alimango? Ayun o, ito ang butas. Ayun o, lakas ng bulwak ng tubig. Ayun o. So ayun mga man, dami nagko-comment dyan sa inyo na bakit daw hindi ko mabilhan-bilhan o hindi ko bilhan ang tatay ng hearing aid para makarinig. Ang cute. Ayun o, ang cute nito. At pag nahulog ka dyan, viral ka na naman. Diyan. Teka lang. Bre. Oh! Ah, yeah. Sarap yan. Surpina nga. Galing sa Hatorne. Yun o. Kukulong na ho ako mga man. So ay mga man, nandito tayo sa kabilang fish pond namin. Ayan ito. Gawa, ayan. Dala na natin ang mga aparato. Tapel, hindi ko alam, tapel ata ang tawag dito, tapel, yung pang ano yan, panghiwa ng putik, pala tsaka sodium mga man. Kasi meron dito papilay-pilay ako mga man. Hindi man ako hindi man ako nandito lang ako kung anong iabot-abot sa taas, pwede. Hindi lang ako makakalusong mga man kasi ayan o. Ilang araw na din ho akong pilay kasi ang laki ng sugat ko sa paa. Hindi ko alam kung bakit po naman. Hindi ko alam kung nakamot ko lang yun. Ako kasi mga man, halos araw-araw kasi, 'di ba dito sa amin putik. Kaya halos araw-araw ako basa ng paa. Siguro oras-oras ako nagbabasa ng paa kasi lalabas ako tapos papasok ako. Siyempre mabuhangin ng paa, kailangan maghugas. Ayun. Hindi yung maliit na sugat, ang tagal gumaling. Baka sabihin nyo kasi mataas ang sugar ko, diabetic. Hindi ako diabetic mga man. Nung mga unang araw lang mga man, hinahayaan ko kasi akala ko sugat lang na maliit. Nag-uulan pa din basa ng basa, hindi nakakatuyo ang sugat. Kaya lumaki na lumaki. Kaya ngayon hindi ko muna babasain kasi ang sakit na pagana yung mga mano. Hindi ko na lang papakita sa inyo ng ayos kasi baka may kumakain dyan pangit tingnan. Kaya mga ayun yung kubo natin, likod na to, likod. Doon yung bahay ng mga tatay, yung gitnang palisdahan ba, kubo natin. Tapos ito yung palaging pinapasok dito mga ayun yung butas dyan ang laki na nga yan. Ang laki ng tubig sa ilog mga mano. Hindi matatambakan yan. Ito yung kumate. Ayun o, laking butas mga mano. Ano yung pabutas ng alimango? Ayun o, ito ang butas. Ayun o, ang lakas ng bulwak ng tubig. Ayun o. Ito, igutin lang natin. So hindi pa pala ngayon mga man, antayin pa na kumate, maya maya siguro itong pahapon para matambakan kasi yung taog. Sakit ng paa ko mga man. Woo. So yun. Ito mga man, sabi sa'yo ng papa dito daw ako maglagay, kaso ayoko dito maglagay ng isda. Ang hirap bantayan dito mga man kasi ito pinapasok lagi. Ha? Hindi. Plastic. Bay ahas nga Sungkitin mo daw, Chad. Ahas tubig. Ay, butol na, kinain na. Ang laki ng ahas mga ano, katawan pa lang yan.
Sakit talaga ng paa ko. Yeah. So yung mga man, ikutin lang muna namin ngayon yung palaisdaan. Ang laki nito mga man. Halos kasi lakihan din to ng kabila. Hindi, mas malaki yun. Yun nandun. Ito sumunod sa pinakamalaki natin. Yun nandoon, tapos ito, tapos yun dun sa kabila, sa may kabilang kubo. Malaki din to mga man. Ang hirap lang talaga nito bantayan kasi dito ako laging ulot ng sigawan sa gabi. Mapapaaway pa ako dito mga man kasi gabi talaga may pumapasok dito. Sabi natin sa isang gabi, tatlong nangingilaw dito. Talagang dito, bumababa pa dito, kitang kita kasi may mga flashlight sila eh. E di ang gagawin ko naman, pupuntahan ko, aplashlightan mo, titingnan mo. Ay, wala, ang dami isda oh, linaw ng tubig sa ilog, sarap maligo. Wala naman din magawa, sila pa matatapang. Baka nga lang mga man magkagulot, magkasakitan lang pagba inano mo ng inano. Ay, alam nyo na mga man, hindi natin masasabi yun. Matapang sila. Siyempre mas matapang tayo, nandito tayo sa lupa natin. Walang maidudulot na maganda yun mga man. Kaya wala, yun, hinahayaan na lang natin. Pero kung may laman to, ay hindi na hinahayaan, dapat yun. Kung may laman to, tapos may nakita akong ganun, alam na yun. Shung! Hagisa mo ng granada, talsikan nyo. Hindi mga man, kaya hinahayaan naman na may pumapasok dito sa kabila dito. Kung may nangingilaw sa gabi, ayun nga, may iwas na lang din sa away at gulo. At saka mga man, wala din kasi laman to, wala nang laman yan. Kumbaga may makukuha pa dyan mga man, pero oo nga, pero hindi na talaga yung ano mga man, hindi na talaga yung hulog na similya. Butas din yan pa. Ayaw pa lang naman, ang laki oh. You know? Ito maliit na fish pond oh. Mga man, ganda din to pag natambakan yung gilid na yun ng ilog. Yung kasi yung ilog mga man, so dyan sila pumupunta, tapos lumiliban dito, lumiliban din o di nandito na sila fish pond. Kahit anong harang natin doon, butas-butas naman dito wala din. Pasok pa din ng mga gawa harang sa ilog. Parang kapantay na kanina nga wala yan pa lubog sa ilog yan yan kanina. Nga pagtaog mga man, mataas ang tubig. Maganda maganda dito mga man, maglagay ng isda dito. Kung nandun ang kubo natin, yung sa gitna na yun, yun sa dating kubo ni na punse ng mga ninangaba, yung maganda, mababantayan talaga ng ayos. Ako nandun pa ako sa likod, hindi ko din makasikaso kaya doon na lang tayo sa unahan para kasya, para mabantayan at matingnan natin ng ayos. Ano yun pa? Hindi. Ito sa mga man, meron din mga sasa dito ang paunti-unti.
Sasa. Ito mga man, kanina ang tubig hanggang din na sa taas na are. Ayun, papansin nyo naman yan kasi basa-basa pa. Yan tubig na yan, mataas yan pero bumaba na din yan kanina. Ayun ang sigpaw oh. Ayun sa bubong oh. Sino nagdala dyan yan, Chad? Sige, Bimeg. Oh, lalaki nun mga man oh. Banak. Banak. Banak, banak, banak. Hindi na. Ano to pa? Dito na to? Hapon pa naman yung mga ano. Ano pa? Sakit ng paa ako mga man. Mga man, kinuha ko lang itong siko ng tatay. Ito nyo, mga man, nakakatuwa. Ito nyo. Ito nyo. Kwak kwak! Ito na yung ating mga alaga ngayon, mga man. Kwak kwak! Kwak kwak! Kwak kwak oh. Nalapit na talaga sila eh. Wala pa nga. Kapapakain ko lang sa inyo. Kakain na naman. Lagi na kayong gutom eh. Ito pa. Ma'am, ang tawag dito. So ayun mga man. Bali amo nga muna sa atin yung mga alaga natin. Ayun ang gusto nating mangyari mga man, na pabibili natin ng mga ganyang alaga natin na ang bata pa, kasi ganyan aamo pa sa'yo pa lalaki, kaya ayun ang maganda. Kagaya niya mga man, pagdadating pa lang ako, sunod na sa akin lahat, yung gansa, yung itik, yung bibi, yung manok, lahat sila, pati aso. Isa bibili ka ng malaki, kahit anong amo mo sa mga yan, hindi susunod yan kasi malaki mo na nabili. Diba? Dito na kami sa mga tatay. Galing pala sa ospital ang tatay mga man. Ayun, nakahiga, naka-oxygen. Masama ang pakiramdam. Kailangan daw i-confine, kaso kilala nyo naman ang tatay, diba? Hindi mag-ano. Hindi talaga magpapakumpay niya ng tatay mga man, kasi kilala niya ang tatay. Ayun yan. Ayun pala mga man, sabi ko na rin pala sa inyo kasi sobrang dami nagme-message pala, ay nagko-comment o nagme-message pa nga sa akin minsan na bakit daw hindi ko regaluhan o bilihan ang tatay. Mga man, tinan nyo naman ang buhok ko nung nakaraan, violet ay nung una pink, nung isang araw naging violet, tapos ngayon naging ano bang kulay na rin. Hindi ko na alam. So ayun mga man, dami nagko-comment dyan sa inyo na bakit daw hindi ko mabilhan-bilhan o hindi ko bilhan ang tatay ng hearing aid para makarinig. Nako mga man, ang tagal ng panahon na gustong gusto ko. Ayun nga ang aking unang kagustuhang iregalo sa tatay nung unang mga sahod ko eh. Di ba nagregalo ako dito mga man ng TV sa kanilang dalawa ng inay. TV tsaka ayun, TV sa kanilang dalawa ng tatay. Ha? Nag-rest daw tayo mo. Dapat. Papa,
Di ba ang tatay ayaw ng ano na, ayaw ng hearing aid na. Wala na rin, hindi na ako. Pero nasubukan nyo na yun dati. So yun mga man, ayun ho ang dahilan mga man, kaya hindi ho natin binibigyan ng tatay. Ayaw ng tatay sa hearing aid mga man. At isa pa, hindi na din talaga tumatalab yung hearing aid sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos Kahit hindi na wala na nadidinig. wala. Ayun mga man, wala na nadidinig talaga sa hearing aid. Kaya yung mga nagko-comment dyan na bilhan namin ng tatay ng hearing aid, wala ho, matagal na din ho namin gusto yun, kaso nasubukan na at wala, hindi na din daw gumagana sa tatay yung hearing aid. Kaya siyempre mga man, sino ba namang ayaw na makadinig ang tatay namin, di ba? Halos lahat kami gusto, di ba? Lalo na ako, kasi para mas makakwentuhan ko ng ayos sa vlog, di ba? Tagal na yung mga man, ayun din ang plano ko. Kauna-una ang sahod ko, ayun nga dapat bibiling ko hearing aid. Diba dati mga man, dito tayo nagbablog, dito tayo nagkumpisa. Ay wala. Hindi hearing aid na nabili natin, TV ang nabili ko dati dito sa kanila. So panoodin nyo na lang way back 2021 o 2022, hindi ko na matandaan. Sobrang tagal na. At ayun mga man, may papakita pala ako sa inyo mga man na gusto ko ngayong bilhin. At ito siya mga man. Tara, let's go. Iniinggit kasi ako na Ninong Lo Habi sa akin na Ninong Lo, Ken, may nabili ako dito bago. Ako naman, inggitero ko. Hindi lang inggitero, mahilig pa ako dun sa bagay na nabili na Ninong Lo. Kaya naman, baka bumili din tayo. Ay, umalis na Ninong Lo. Tignan niyo mga man. Ang cute, super cute. Saan na yan? Hello. Hoy. Ang laki ng tiyan nyo ah. Yun yung malaking tiyan. Yun o. Botox. Lapit natin. Laki ng tiyan mong ano. Ang cute. Ayan o, ang cute nito. Ayan mga mambaboy. Ay, puto, ba't may unggoy? Isya. May unggoy sa ulo mo ng baboy. So ayan mga mambali, nung nakarampa ho sinabi sa kanya na Ninong Lo at ako ho ay nainggit. Kasi mga man, sobrang cute talaga nila. Sa personal mga man, maliit tapos ang laki ng tiyan no, yun o. Yan nakalawit na puti na yan, tiyan ho yan, tiyan, yun o, pag ano. Ang cute na. So dahil ma-cute siya, sana wag na lumaki, ganyan na lang kalaki. Eh baka pagawa tayo ng ano. Papagawa tayo sa Kuya Kadyaw ng kulungan ng baboy dun sa kahilera dun sa atin. Aray ko. Kaya mag-alala mga man, medyo malayo naman yung sa kubo natin, kaya hindi naman siya aamoy. Tsaka may gagawin tayong paraan kung paano hindi aamoy ba. So ayun, ano Chad, buha ka daw sa Nigueles eh. Ayun na, nandun ang papa. Punta lang kami mga man sa Sinigwalasan kasi ay umulan na, may mga uod na yan. Yung kulungan natin ng manok mga man. Baby di ka uubra. Gusto ko magpagawa ng gantong kulungan kalaki mama. Para sama-sama na dyan ang manok o bibi. Hindi, okay naman yung nakalaya ang aking mga bibi eh. Para nakakaligo sila. Tsaka nakakakain sila ng mga suso. Favorite nila yung suso eh.
Ako din, favorite ko yung suso. Wala ng bunga, Chad. Ay, meron pa. Ayun, sa dulo. Sakit ng paa ko, tinitiis ko lang mga man, pero sakit po talaga ng paa ko. Kay. Yan o. Yan dami. Kaya akong pitasin kahit di ako makyat. Yung mga mano, siniguelas. My all time favorite dito sa bukid. Doon ako nahulog. Doon sa kabila. Yan na. Mga man. Sarap. Chad, peta. Oh shit. Ang sarap mga man. Kita nyo panahon natin mga man. Halaki na naman ng dilim. Uulan na naman yan siguro 30 minutes. Yan na, ambon na. Ang sarap talaga mga man, grabe. Kuha naman madami, kunin mo na lahat. Kuha na mo nga. Sa bulsa mo? Alam nyo ba mga man, may mga pagkakataon ba dati ng bata ako, ito lang ang dahilan ko bata ako umuwi dito sa bukid. Kasi nung bata ako, doon naman kami nakatira sa Wawa, hindi naman dito. Umuwi lang kami weekends pag walang pasok. Ito lang talaga minsan ang pakay ko. Grabe, sarap. Ito ang favorite ko mga man. Siniguelas tsaka kalateres. Yan ang mga favorite kong mga makakain dyan lang sa tabi-tabi sa kalsada kung saan saan. Kaya mga man, bali umaambon na nga. Ang lakas na ho ng ambon. Sabi sa inyo mga man, wala, kasasabi ko lang. Ang lupit talaga na nga yung tantyameter. Tantyahan lang yan. Makikita mo naman kasi yan mga man pag makikita mo naman kasi yan sa kalangitan. Based on experience din. Pag ganyang kulabo na, ayan na. Papatak na yan mga man. Ano yan anak? Gusto mo din siniguelas? Limutin lang natin yung mga nakuha ni Gagamboy. Nalaglag. Putulin dyan. Wag mo niya. Mo ng tipo. Ito lang. Yan. Okay. Oh yeah. 2 out of 2. Wala pa naman pala laman ng iyong bulsa. At pag nahulog ka dyan, viral ka na naman. Diyan. Teka lang. Kain ka. Huno na ko kasi kawan ko. Saan kaya? Dito sa bag. Dito. Hawak-uha lang ako lalagyan. Bulsa mo na dyan. Wala laman bulsa mo Tama yan dyan. Huwag ka na dyan umapa. Napuputo lang sa ngaw. Mamaya na. Puno na. Wala na akong hahawakan. Puno mo sa baba. Ha? Puno mo sa baba. Hindi ko na ako dyan.
Ayaw mo na. Nakalawi. Tama na nga, nabubutol lang sanga. Umahon ka na dyan. Yung mga kaya. Sa taas. Bigyan lang natin ng papa mga man. Tara na ta. Tara. Hindi kasi pwede mabasa mga man yung aking paa. Sasariwa na naman eh. Hindi ko nga binabasa tapos papaulunan ko lang. Pa. Pa. Yeah. Yeah. Silong muna tayo mga man kasi makakabasa ang paa natin. Sariwa na naman yung sugat eh. Hirap na. Ay. Yung mga man. Meron akong ano. Surpina. May surpina ako mga man. Yan, galing na ako kami ng bayan mga man kasi bumili lang tayo ng pakain ng aso. Nasaan na ang gasolina? Baka tabon-tabon. So, yan. Dapat nilagay mo na lang pag gagamitin ha. Dapat nilagay mo lang pag gagamitin ha. Ha? Oh, paano mo tagtag yun ha? Tayo mga man. Bili din tayong pandesal. Kain sa aso. Hindi, dyan pa mapapa. Sakit talaga ng pa ako. Pagupit lang din ako, tsaka si Gagamboy. Kabas. Clean cut. Yung Anong surpina di ba sana? Surpina, ikukulong na ako. Ba't yun? Hindi mga man, ito. Wait lang. Mamaya doon ko na ipapaliwanag sa kubo mga man. Ang hirap ng tayo ko eh. Ang dami ko din bitbit eh. Kakapilay eh. Mamaya na lang mga man. Let's go. Dumating ito sa ano. Mamaya na nga. Ah! Kumain ka na. Hindi siya. Kumuha ka tinapay. Masarap yan. Surpina nga. Galing sa Hatorne. Yun o. Kukulong na ho ako mga man. Taxi? Ha? Tax ba yan? Kumain ka na dyan. May kanin dyan. So yung mga man, bali paliwanag lang natin kung ano yung dumating binigay sa akin ni tita. Dumadating yung mga lakad nga doon. Dumadating yung mga ganito natin sa bahay namin. Wala mga man. Pangit ko so ayan bali dumadating kasi yung mga ganito natin, mga mail natin sa Wawa at ayun. So ito ay important tax return document enclosed. So ang dami ko nang dumadating na ganito. Ito yung hindi namin malaman-laman ng mga kaya Jeff, mga kay Japper kung pwede bang gawing pera to mga man kasi document tax return to so hindi ko lang baka may magpapaliwanag. Then i-vlog ko na din to dati mga man. So ayan. So sa lahat ho na nagsasabi at ng mama nagsasabi na papetiks lang daw kami dito sa bayang Pilipinas, mga vlogger, mga influencer,
mga wala daw kaming pakinabang sa bayan, di daw kami nakakatulong, ganto-ganto lang daw itong ginagawa namin. Ito ho ang katunayan na hindi ho yun totoo, mali ho kayong lahat. Kami po ay kung ano yung mga ginagawa ng mga businessman, kung ano yung mga Jollibee, kung ano yung mga fast food dyan, pagawaan ng sasakyan, lahat ng klase na nagbabayad ng tax. Kami ho ay ganun din mga man. Baka nga mas malupit pa ho kami doon, kami mga vlogger, kasi kami tatlo, kasi nung nakaraan, dati dalawa yung binabayadan namin tax, Pilipinas, tapos kumakaltas din sa amin ang Singapore, tapos may nadagdag pang isa kaya tatlong tax ho ang aming binabayadan. Kaya hindi din ho talaga bibiro na kung sasahod man kami, malaki din ho ang kaltas. Ito ho ang katibayan, ayan ho. Tax na nagbabayad ho talaga kami ng tax, important tax return document enclosed. Yan mga man, dito ho naka-indicate lahat, buwan-buwan ho yun. Pag sasahod kami, kaltas ang tax. Hindi lang ho sa Pilipinas, tatlong bansa ho ang nagkakaltas sa amin ng tax. Kaya ayan, sa lahat ho na nagsasabi na hindi naman kami nagbabayad ng tax, bakit ka vlog ng vlog kung saan saan, dapat may karapatan din naman ho kami, kasi ayan ho, nagbabayad ho kami ng tax sa Pinas, nagbabayad kami ng buwis buwan-buwan, kagaya lang din ho ng mga negosyante, kagaya lang din ho ng mga ibang negosyo dyan, pare-parehas lang ho kami nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Ayan, isa din ho kami sa mga nagpapasahod sa mga kakilala nyo dyan na